Puspusan na ang pakikipag-ugnayan ng Office of Civil Defense sa mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan para sa paghanda sa epekto ng Super Typhoon Inday at Habagat. Nakahanda naman ang mga tulong mula sa Department of Social Welfare and Development. Ang detalye sa report ni Vel Custodio. Pinaiigting na ng Office of Civil Defense ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan na maaapektuhan ng Super Typhoon Inday. Nagsasagawa na ng preemptive evacuation sa mga maaapektuhang lugar kung saan prioridad na mailikas ang mga kabilang sa vulnerable sector kagaya ng senior citizens at person with disabilities. Itong pinalabas nating direktiba ayon na rin sa ay pinag-utos ng ating Pangulo. Unang-una po yung pre-disaster risk assessment and scenario building nung iba't ibang mga DRRM councils and committees. Ibig sabihin po, dapat nilang malaman dun sa kanya-kanyang lugar saan, kailan, at gaano katindi yung tatama sa kanilang hangin, ulan, pagbaha, pagguho ng lupa. Batay sa ulat ng Pag-asa, hinahatag ng bagyo ang hanging habagat na magdadala rin ng pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Sa ngayon, ayon sa Pag-asa, pumasok na ito sa Philippine Area of Responsibility. Tinitingnan pa din na ang tatahakin nito ay ito nga pong extreme northern Luzon and eastern Luzon ng ating bansa. Pero ang binabantayan kasi natin dito, hindi lang itong bagyong Inday, kundi yung hahatakin at saka hihilahin nito na hanging habagat. Kaya ibig sabihin po, hindi lang yung extreme northern Luzon ang dapat pong maghanda dahil meron pa pong mga pag-ulan na dulot ng habagat at localized thunderstorms sa Luzon, sa Visayas, at kasama na rin dyan yung Mindanao na yun nga ang mauuna actually na may mga pag-ulan. Nakatutok ang Philippine Coast Guard at mga disaster risk management offices para mailikas sa mga naninirahan sa flood-prone areas at mga nakatira malapit sa dalampasigan. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa Philippine Ports Authority para sa mga kanseladong biyahe. Samantala, naghahanda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 4.7 million family food packs para sa mga lalawigan na maaapektuhan ng bagyong Inday. Sa bilang po na iyan, nasa mahigit 105,000 family food packs ang nakapreposition sa mga warehouses natin in Region 1. Gayon din po, in Region 2, more than 217,000 family food packs have been prepositioned. At sa bilang po na iyan, mahigit 23,000 family food packs ang nasa warehouses natin dyan po sa probinsya ng Batanes. So nakahanda na po ang Department of Social Welfare and Development na tumulong sa ating pong mga lokal na pamahalaan na maaari nga pong maapektuhan nitong si Bagyong Inday. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan para rito. Paalala naman ng PCG na manatiling nakatutok sa abiso ng mga lokal na pamahalaan. Alamin ang mga maapektuhang lugar ng bagyo at habagat at maghanda ng gamot at go bags. Vel Custodio para sa Bayan.